Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ito ang Part 4 Nanograms Dragons The Nine Realms. Halina't simulan na natin. Ang susunod na misyon ng grupo ay ang gumawa ng isang espada na ipaparehas sa kalasag na natagpuan ni Tom. Para magawa ito, kailangan nila ang tulong ng dragon na bumubuga ng lava. Gayunpaman, nang lapitan nila ang hayop, napansin ni D'Angelo na may kakaiba rito. Dahil dito, nagpa siya ang grupo na dalhin ito pabalik sa kampo. Dahil sobrang may sakit ang dragon, hindi ito makalipad paakyat ng burol ng mag-isa, kaya kinailangang tulungan ito ni Tom at ng kanyang mga kaibigan. Habang binabantayan ni Eugene ang iba pang mga dragon, dinala ng grupo ang may sakit na hayop sa infirmary. Matagumpay na natanggal ni D'Angelo ang kristal na bumabara sa daanan ng lava. Ngunit sa pagtanggal ng kristal, nadiskubre nila na bukod sa pagpigil sa pagbuga ng lava, naging dahilan din ito para huminto ang katawan ng dragon sa paggawa ng lava. Dahil dito, hindi na nito kayang painitan ang sarili at napagpasyahan ni D'Angelo na dalhin ito sa Fire Realm, ang tanging paraan para mailigtas ito. Pagdating doon, unti-unting gumaling ang dragon at muling nagbuga ng lava. Para tapusin ang misyon, nagtagumpay si Tom na pandayin ang kanyang bagong espada. Ngunit ng gabing iyon, napanaginipan niya ang isang nakakakilabot na bangungot at nagsimulang maniwalang buhay pa ang Fault Reaper. Kaya napagpasyahan niyang hanapin ito. Sa gitna ng kanyang plano, biglang nagpakita si Alexandra at ibinalita na may alarma sa mga sensor ng Crystal Realm. Pagpunta ng grupo upang mag-imbestiga, nadiskubre nilang nabuksan ang shortcut sa pagitan ng Fire Realm at Crystal Realm. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang dragon. Sa sandaling iyon, napagtanto ng grupo na mga tauhan ng malaking halimaw ang mga flamethrower at napilitang tumakas ang mga kabataan dahil sobrang lakas ng dragon na ito, nakakapanakot ito ng lahat ng dragon sa Crystal Realm. Naisip ni Tom na ang tanging paraan para mapaalis ito ay ang hanapin ng Fault Reaper, dahil naniniwala siyang ito lang ang kayang magpatakbo sa halimaw. Nag-alala si June para sa kanyang kaibigan kaya't sumama siya. Magkasama silang bumaba sa kailaliman ng bitik at pagpasok sa isang kuweba, natagpuan ni Tom ang Fault Reaper at laking ginhawa niyang hindi ito namatay sa pagbangga. Ang susunod na hamon niya ay kumbonsihin ang halimaw na paalisan ang mananakop sa Crystal Realm. Ngunit sa halip, inatake siya ng Fault Reaper. Sa kabila nito, hindi sumuko si Tom. Sinubukan niyang makipagkasundo at humingi ng tawad sa nangyari sa kanilang huling pagkikita. Sa pagbuo ng koneksyon at pagpapakita na hindi siya kaaway, napapayag niya ang halimaw na tumulong. Habang sinisipsip ng Fault Reaper ang lava, nilibang ni Tom at ng kanyang mga kaibigan ang dambuhala. Ngunit naipit sila. Nang muntik na silang masunog ng buhay, dumating ang Fault Reaper kasama ang iba pang mga dragon ng Crystal Realm at inatake ang kaaway. Dahil sa panganib, napilitang umalis ang puting dragon. Binuksan ng Fault Reaper ang isang lagusan pabalik sa Fire Realm para sa mga flamethrower at isinara ang lahat ng daanan. Sa paggalugad, natuklasan ng mga kabataan ang isang lihim na silid. Doon, natagpuan ni Tom ang isang sinaunang kasulatan. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito buksan, kaya naging abala si Tom sa pagtuklas ng laman nito. Para matulungan siyang magpahinga, hinikayat siya ni June na samahan siya sa pagsisiyasat ng isang bagong bunganga ng bulkan na natuklasan ni Alexandra. Sa kanilang paglalakbay, nadiskubre nilang may nakatagong mundo sa ilalim ng yelo. Habang naglilibang sa bagong kaharian, nakakita si Thunder ng isda sa nyebe. Sa kanyang tangkang pakainin ito, siya ay nabitag. Nakita siya ni Leonard at naalala nitong sinira ni Thunder ang kanyang lumber mill. Kaya't binalak niyang maghayganti. Ngunit nakatakas agad si Thunder at bumalik sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ang lubod na nakatali kay Thunder, napagtanto ni Tom na may ibang tao sa ilalim. Bumaba siya at nakita si Leonard, na kunwari natakot at sinabing aksidente siyang nahulog habang naglalakad. Samantala, napansin ni Alexander na hindi komportable si Thunder sa presensya ni Leonard kaya nagsimulang magduda. Ilang sandali pa, natagpuan ni June si D'Angelo at ang kapatid niya at isinumbong ang nangyari. Nang malaman ni Eugene na kasama nila si Leonard, sinabi niyang kilala niya ito at isa itong malaking problema. Agad silang lumipad patungong Ice Realm upang balaan ang iba. Ngunit nauna na sina Tom at Alexandra at nahuli nila si Leonard.
Sa pamamagitan ng kanyang sonic scream, pinalayas ni Feather si Leonard ngunit nakapagdulot ito ng pagguho ng yelo at naipit ang mga kaibigan sa ilalim ng malalaking tipak. Sinamantala ito ni Leonard para atakihin sila gamit ang kanyang palakol, ngunit pinigil siya ni Plowhorn at pinatalsik. Nang makita niyang outnumbered siya, tumakas si Leonard at hindi na nila ito natagpuan. Kinabukasan, nagpa siya sina Tom at ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa Ice Realm upang hanapin si Leonard ngunit inabutan sila ng snowstorm. Nang pumunta sina Alexandra at Eugene upang tawagin ang iba, naligaw sina Webmaster at Feathers. Napilitang umalis ang grupo dahil malapit na ang oras ng curfew. Hindi mapakali si Alexandra at sinamahan siya ni Eugene sa paghahanap. Dahil wala silang mga dragon, gumamit sila ng lubod para bumaba sa bitik ngunit nadulas sila. Sa kabutihang palad, dumating sina Wo at Wei para iligtas sila. Humingi ng tawad si Tom sa pag-iwan kina Webmaster at Feathers. Bilang pagtutuwid, nagpa siya ang grupo na tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang kaibigan. Sa gitna ng paghahanap, narinig nila ang sigaw ng mga dragon at natagpuan sila sa loob ng kuweba kasama ang isang dambuhalang halimaw sa yelo. Nang makita ang kanilang mga kaibigan, sinubukang lumipad nina Feathers at Webmaster ngunit nakabaon ang kanilang mga paa sa yelo. Habang iniiwas ang halimaw, tinunaw ni Wo ang yelo upang palayain ang mga dragon. Sa huli, tumulong ang buong grupo upang talunin ang halimaw kasama si Thunder. Matapos makatakas sa kuweba, matagumpay na nakabalik ang mga dragon sa Crystal Realm. Kinagabihan, sa wakas ay nabuksan ni Tom ang mahiwagang scroll box at natuklasan ang isang sinaunang aklat. Kinaumagahan, sinubukan nilang basahin ito ngunit napagtanto nilang nasa lumang wika ito. Humingi ng tulong si Tom kay June, ngunit nag-aalala si June sa kalagayan ng kanyang mga dragon, sina Wo at Wei. Upang matulungan siya, dinala siya ni Wo at Wei sa tuktok ng bundok. Doon, nakita nila ang isang dambuhalang two-headed dragon na kapareho ng nasa aklat. Akala ng grupo ay nasa panganib ang mga dragon, ngunit napagtanto ni June na ligtas sila. Pinainitan ng Dragon King sina Wo at Wei gamit ang apoy mula sa bulkan, at gumaling ang dalawa. Napag-alaman nilang maraming two-headed dragons ang naninirahan doon. Pagbalik sa kampo, inabisuhan sila ni Alexandra na may nadetect ang mga sensor sa Ice Realm. Sa imbestigasyon, nailigtas nila ang isang dragon mula sa bitag ni Leonard at natuklasan ang kanyang tagwa na puno ng mga kulungang yelo. Lumabas si Leonard at ginamit ang isang whistle upang kontrolin ang mga dragon at palusungin ang isa sa kanila sa mga kabataan. Ayaw saktan ng grupo ang dragon kaya tumakbo sila. Nais ni Tom na kunin ang whistle ngunit naloko siya at nabitag. Pinakawalan ni Leonard si Tom sa kasunduang tuturuan niya itong lumipad ng dragon. Habang lumilipad, palihim na pinalitan ni Tom ang tunay na whistle ng peke. Pagdating ng kanyang mga kaibigan, iniligtas ni June si Thunder habang si Leonard ay muling nagtangkang umatake. Ngunit nang gamitin niya ang whistle, wala na itong tunog. Matagumpay na pinalaya ni Tom ang mga dragon at muling nakatakas si Leonard. Sa kanilang pakikipagsapalaran, natagpuan nila ang isang dragon baby na kamukha ni Thunder at pinangalanan nila itong Shadow. Ngunit palaaway ito kaya binalik nila ito sa kanyang tahanan. Doon nila natagpuan ang pamilya ng mga Thunder Dragons. Bagamat tinanggap sila ng karamihan, tinaboy sila ng pinuno. Nalungkot si Tom at iniwan si Thunder kasama ang kanyang pamilya. Sa footage na kuha ng drone ni Tom, may napansing kainahinalang aktibidad ang kanyang ina. Nang balikan nila ito, natuklasan nilang nawala ang mga dragon at nagsagawa sila ng investigasyon. Nakita nila ang isang ukit ng isang pamilya sa pader ng kuweba at nakilala ito ni Tom mula sa kanyang libro. Nakarinig sila ng sigaw ni Thunder, ngunit tinaboy na naman sila ng pinuno. Bigla silang inatake ng isang puting dragon. Muling lumaban sina Tom at Thunder upang protektahan ang iba. Gumamit sila ng mga patibong at pinatulog ang halimaw gamit ang tranquilizer dart. Ngunit dumating ang isa pang nilalang para sagipin ito. Natalo sila at nawalan ng malay si Tom. Habang papalapit ang kalaban, lumikha ng mist sina Wo at Wei upang makatakas. Sa gitna ng laban, dumating si Tom sakay ng pinuno ng Thunder Dragons at ginamit ang kanyang espada para igiya ang kuryente. Sa tulong ng lakas ni Thunder at ng isa pang dragon, pinagsama nila ang kapangyarihan upang talunin ang kalaban.
Umatras ang mga halimaw at muling nanambalik ang kapayapaan. Sa huli, napatunayan ng grupo na hindi sila kalaban at tinanggap na sila ng pamilya ni Thunder. Ngunit nagdesisyong bumalik si Thunder kay Tom, dahil alam niyang si Tom ang kanyang tunay na pamilya. Pagbalik nila sa kampo, sinalubong si Tom ng kanyang ina, at napagtanto niyang malaki ang gulo niya. Dito man nagtatapos ang part 4, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.